Ito yung ating pag-uusapan ngayon. Alam nyo kasi, si General Marbil, ang ating kasalukuyang PNP chief, extended lang ito. Dapat noong March 7, retired na. Mandatory retirement under Philippine law. Pero dahil may eleksyon, pin-extend po hanggang June 7. Ayan. Malapit na yung June 7. Ano ngayon? 21 na. Ha? At 21 na ngayon ng May. Ilang tulog na lang ang opisyal ng pagre-retiro, mukhang hindi na ma-extend talaga, si General Marbil. Ngayon, ang pinag-uusapan, meron dalawang nababanggit na pangalan. Yung isa pasintabi na hindi ko gaano kilala. Pero siyempre mas kilala natin at agresibo, aktibo, may tapang, talino at galing. Si Major General Nicolas Torre III. Kaya ngayon ang ating topic dito sa isang channel natin, Mike Abe Opinion. General Torre III, susunod na nga bang PNP chief? Susunod na PNP chief na nga ba? Ayan. Siya na nga bang karapat-dapat? Siya ba talaga ang kailangan natin? O kayo po, malaya po kayo makapag-comment at react dyan. Ang lahat ng kapangyarihan nito ay nasa ating Pangulo. Kung sino ang gugustuhin niya. Kahit 1-star general, pwede niyang gawing PNP chief. Kahit 1-star general, pwede niyang gawing 4-star general. Yan ang authority ng Commander-in-Chief. Kaya si Major General 2-star, kahit na mayroong mga mas mataas sa kanya, mayroong mga Lieutenant General 3-star, pwede niyang unahan yan. Conforme kung sino ang choice, sino ang pinagkakatiwalaan, sino ang gusto ng ating Pangulong Marcos as Commander-in-Chief ng Military at PNP na ilagay na PNP Chief. Kaya nga yan ang tanong natin. General Torre III, susunod na PNP Chief na nga ba? Naku, iyak dito mga DDS. Iyak dito mga Duterte supporters, lalo na po yung may mga nakapending na kaso at may mga under investigation, under surveillance, under monitoring ng PNP dahil mga fake news, mga bumapatikos ng wala sa lugar. Yung mga fake news ay trabaho yan ng CIDG at ng NBI. So, pag ito naging PNP chief, sakop niya lahat. Although yung pagiging director ng CIDG nationwide, napakalawak ng scope niyan. Pero pag ikaw ay naging PNP chief, lahat under mo na yan. Ikaw na talaga ang magpapatupad ng ating mga batas. Kaya ayaw na mga Duterte supporters pang si General Torre. Kasi si General Torre, mga kaibigan, kung di ako nagkakamali, meron pa siyang 2 taon sa serbisyo. Alam ko ngayon, kung di ako 54 years old lang, 56 years old po ang retirement mandatory. Kung i-extend pa ng Commander-in-Chief yan, katulad ni Marbil, nag-retire na dapat ng March, pero in-extend hanggang June 7. Pwede hong ganun Yun ang authority ng Pangulo. So ano yung masasabi dyan? Pabor ba kayo? Talaga bang si Torre ang kailangan natin? Base sa kanyang performance, talino, galing, paghuli kay Kibuloy, paghuli kay Duterte, pagpapail ng kaso, walang takot, kahit kanino. Dahil sabi niya, batas ang aking sinusunod. Tama na ang mga pang-aabuso. Ang batas ay mangingibabaw. No one is above the law. Yan po ang paniniwala ni General Torre. Okay? Nako! Sana nga talaga ay si General Torre na po ang next PNP chief. Napatunayan naman na ni General Torre na kayang-kaya po niyang gawin ang trabaho ng isang PNP chief. At nako, wala po itong sinisino. Wala po itong sinasanto. Kahit pa ikaw ang pinakamakapangyarihan na ex-president, kahit na ikaw ang pinakamayaman na pastor, naku po, hindi ka talaga uubra kay General Torre. Basta ikay lumabag sa batas, basta ikay may warrant of arrest, ipapatupad niya ang batas at rule of law ang laging mangingibabaw. Yun po ang pinaka-importante sa ating PNP chief. Alam nyo, nakita natin noong mga panahon ni Digong, ang mga PNP chief ay may manyanita, merong mga nangyayaring hindi maganda, merong mga anomalya, may mga akusasyon. Pero dito kay General Torre, naku, malinis po ang record nito. Hindi po ito nasangkot sa kahit anuman lang na masasabi nating merong yung national security. Nakasalalay ang national security sa kanyang issue na kinasangkutan. Wala po. Merong mga issue na nasangkot si General Torre, mga paninira lamang yon. Pero dito, sa ngayon, nakikita natin talagang si General Torre po ang isa sa mga qualified talaga na PNP chief. Ako, no doubt, talagang sabi ko nga, pag itong si General Torre ang magiging PNP chief, sigurado ko na mas lalo po magiging relieve at
peace ang ating bansa. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos din ay magkakaroon ng mas matibay na kumbaga kanang kamay o kaliwang braso o kung ano man ang tawag diyan na siyang pupukpok sa mga kriminal, siyang huhuli, siyang hahabol sa mga lumalabag sa batas. Kaya po ako bilang nakita ko ng personal si General Torre, nakilala ko siya ng personal at na-interview ko ng kahit 5 minuto, alam ko na yung kausap ko'y mabuting tao, may puso para sa mga Pilipino at may takot sa Diyos. Hindi po ito ang klase ng PNP chief na kapag merong mga kaibigan na nasangkot sa anomalya, pababayaan lang. Nako, sigurado ako si General Torre. Hindi po uubra ang mga ganyang galawan kay General Torre. Kaya nga sabi ko, pag si General Torre ang naging PNP chief, si PBBM, 'di ba, ay mas lalo pong mapapalagay kasi ang kapalit ni Chief Marbil na kanyang pinagkatiwalaan ng ilang taon, 'di ba? Ang papalit ay isa ding mapagkakatiwalaan, isa ding kapitapitagan at isang gentleman na PNP official, 'di ba? Pero sana yung papalit din doon sa CIDG ay katulad din ni katulad din ni General Torre na 'di ba, na handang humuli kahit pa ikaw ay napakayamang pastor, kahit na ikay ex-president. Kapag lumabas po ang warrant of arrest ng isang senador, dapat kapag PNP chief na si General Torre, yung CIDG chief na huhuli doon sa senador, dapat ay may bayag din para po isakatuparan ng warrant of arrest at isuko din sa Interpol etong senador na ito. 'Di ba? 'Yun ang importante. Yung pulis na hindi po mababayaran, hindi po masisilaw sa kayamanan, at lalong-lalo na hindi po matatakot kahit na ikaw pa ay pekeng anak ng Diyos, 'di ba? Napatunayan na 'yan ni General Torre, wala talagang sinisino, kita nyo naman. Si Kibulok na nagtatago sa sa saya ng mga pastoral niya at nagtago sa ilalim ng lupa talaga hindi po tinigilan ni General Torre, 'di ba? Kaya po nahuli etong si Kibulok. Kaya po sana talaga ay ma-consider ni Pangulong Bongbong Marcos etong si General Torre na isa po sa karapat-dapat na maging PNP chief, 'di ba? Wise choice, nice choice at good choice. 'Yan ang tingin ko talaga dito kay General Torre. Sana talaga. Excited na ako actually na malaman kung sino ang magiging PNP chief natin. Sa totoo lang, kahit sino naman na mapili ng ating Pangulong Bongbong Marcos, tiwala tayo at alam natin na etong si PBBM ay hindi po kukuha ng mga tao na maglilingkod sa kanya na walang kwenta, walang silbi, tamad at incompetent. Kapag po incompetent, kapag maanomalya at medyo may galawang sindikato, sinisibak agad yan ni PBBM. At kapag may korupsyon, sinisibak po kagad yan ni PBBM. Napatunayan na rin ni PBBM na magaling siyang pumili ng kanyang mga tauhan, di ba? Ngayon, dito naman po sa isang topic natin. Etong si Yorme Isko Moreno. Ako po naniniwala na si Yorme Isko Moreno talaga ay isa po sa magiging asset ni PBBM. Sabi ko nga nung tinaas ni Sara Duterte ang kamay ni Yorme, mas makikinabang ang mga kumakandidato under Duterte, under Sara Duterte, yung mga kinakampanya ni Sara, mas makikinabang sila kay Yorme Isko Moreno kaysa si Yorme ang makikinabang sa kanila. Bakit? Kasi si Yorme, talaga pong napakaraming followers niyan sa Maynila. Mga Facebook posts niya, napakaraming talagang nagla-likes, napakaraming mga taga Maynila ang nagko-comment. Kahit saan pong sulok ng Maynila yan magpunta, District 1 to District 6, talagang marami pong taga-suporta
at nagmamahal at talaga pong marami po ang humahanga sa kanya. Kahit buong Pilipinas, marami pong humahanga kay Yorme Isko Moreno. Napatunayan na natin yan noong siya po ay ano ba yun, yung kanyang variety show, yung nakalimutan ko, ano eh, Magandang Pilipinas ba yun? Ano yan eh, kahit saan magpunta rin, talagang dinudumog po ng tao. Kaya ako, sabi ko nga, nung tinaas ni Sara Duterte ang kamay ni Yorme, mas makikinabang sila kay Yorme. Kasi si Yorme, malinis ang papel nito. Wala po itong kahit anuman lang na anomalyang ginawa sa Maynila. Kasi kung ito po may ginawang anomalya, ibinenta ang Divisoria, binenta ang kung anong mga fire station, hindi na po ito iboboto ng mga Manileño at hindi na po gugustuhin ng mga Manileño na ibalik ito sa kanyang pagiging mayor. Kaya nga po, nung nanalo na siya na mayor ng Maynila, ako sigurado ako si Yorme po ay hindi po ito magiging tuta o sunod-sunuran lamang sa mga kagustuhan ni Sara Duterte. Kahit na siya nagpunta doon sa kampanya excuse me po, ni Yorme, hindi ibig sabihin no na si Yorme po ay pro Sara Duterte or pro Duterte. Hindi po ibig sabihin nun ganon. Kasi po ang entablado ni Yorme noong pong kampanyahan ay open para sa lahat. Open para sa lahat ng gustong sumama sa kanilang adhikain, sa kanilang pangangampanya sa lugar ng Maynila. Pero ngayon po na siya na ang magiging mayor sa darating na panahon. Hindi po ibig sabihin nito na open pa din ang kanyang lungsod sa mga tao kahit na po ito ay may masamang intensyon sa kanyang lungsod. Hindi po pwede na yan. Hindi pwede kay Yorme yan. Ako, lahat ng mga tolongges at mga walang hiya nitong nakaraang administrasyon ni Simang, sigurado po ako na hindi na po ito uubra kay Yorme. Lahat ng mga nagdugyot, lahat ng mga gumagawa ng masama dyan sa Maynila, hindi na po uubra. Dahil nandyan na muli si Yorme Isko Moreno. Ngayon, kung meron man pong mga katulad ni Sara Duterte, napapasok ng Maynila, makikialam at gagawa ng kabulastugan, ako, malabo. Malabo po yan. Hindi po papayag si Yorme dyan. At ito ang isang naisip ko na maling-mali ginawa ni Sara Duterte. Kasi akala niya siguro si Yorme porque hinayaan siya na umakyat sa kanilang entablado at na magsasalita ng kung ano-ano doon. Si Yorme ay kumbaga mapapasunod niya kapag ito ay mayor na. Hindi po. Kasi si Yorme, nakita natin in the past, kahit si Digong, kinakalaban nito kung ang pag-uusapan na po ay ang kapakanan ng mga Manileño. Si Yorme po ay para sa Maynila, para sa Manileño. Para po ito sa kalakhang Maynila lamang. Hindi po ito para sa mga masasamang loob. Si Yorme po ay sigurado ko na susuporta at magiging asset ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Di ba nitong mga nakaraang panahon, 3 taon lamang na nawala sa City Hall ng Maynila si Yorme. Ang Maynila po ay nalagay sa 5th most riskiest city in the world. Pinakakinakatakutan na tourist destination. Bakit? Laganap ang krimen, snatcher. Kahit nga yung mga vlogger na bibiktima ng mga overpriced sumingil na mga tricycle. Nakita natin yan. Na kayang-kayang aksyonan niya ni Yorme. Siya mismo ang aaksyon. Siya mismo ang puputol sa sungay ng mga demonyo na naglalagi diyan. Diba? Kaya, nako, maling-mali si Sara Duterte. Baka akala niya magiging kapanalig niya si Yorme Isko Moreno at kakampiyan siya sa mga mali niyang gawain o sa mga mali niyang gagawin. Malabo po. Dahil mas pipiliin ni Yorme na tulungan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon ng mas magandang Maynila. At kapag po nangyari yan, baka mawala na po sa 5th riskiest city in the world ang Maynila. Diba, nakakahiya po ang nakaraang mayor dahil naturingan pa naman babae, pero diba, dinugyot na nga ang Maynila, ginawa na nga ang family corporation ng Maynila. Ngayon po,
tatanggalin ni Yorme ang masamang imahe ng Maynila. Lilinisin niya. Yorme will make Manila great again. At yan po ay sigurado ako na malaking tulong sa ating Pangulong Bongbong Marcos ang pagiging mayor ni Yorme dyan po sa Maynila. At magtutulungan sila, magkakaisa po sila para po sa ikauunlad at ikaayos at ikalilinis pong muli ng Maynila. Hindi hayaan ni Yorme na mababoy po ang Maynila. Hindi hayaan ni Yorme na ang mga masasamang loob ay makapasok at makapenetrate sa Maynila. Lahat po ng mga gumagawa ng katarantaduan sa Maynila, eto na ang inyong katapusan. Andito na si Yorme, nagbabalik na. Kaya po, sa mga tolongges dyan, sa mga illegal parking operator, sa mga illegal vendor operator, kay Eddie at kay Patty, nako, humanda na po kayo. Dahil sigurado ko na kayo gugulong palabas ng Maynila kapag si Yorme ay naupo na ngayong paparating na palitan o pagtatapos o pagbaba sa pwesto ni Hani Lacuna. So, abangan natin yan. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Salamat po sa ating Sir Mike Abe sa kanyang video na ating nireaksyonan. Ingat po kayo. Congratulations kay Yorme Isko Moreno. Talagang mahal na mahal ng Maynila. Yan. Napatunayan na wala talagang tatalo. 3 term ang kontrata ni Yorme sa Maynila. Hindi nyo na mapapalitan yan. Ingat po kayo. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. God first talaga dapat.